na po, mga minamahal, nagparamdam na po ang Federal Bureau of Investigation. Ine-expect na po, inaasahan po ni Department of Justice Secretary Boying Remulla na magre-request ang United States for extradition treaty dito nga po sa FBI Most Wanted list na si fugitive Apollo Carion Kibuloy. Kasi mga minamahal, eto pakita ko sa inyo, hindi na po talaga to pwedeng itanggi ni Kibuloy. Nakikita niyan? FBI wanted. Wanted by the FBI, Apollo Carion Kibuloy. So ano yung mga kaso? Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud, coercion, conspiracy, bulk cash smuggling. So, yan po yung mga kaso ni Kibuloy doon sa FBI. And mga minamahal, actually, mahirap ako in my own opinion, para sa akin, much better na asikasuhin muna ng Pilipinas ang kaso ni Kibuloy dito sa Pilipinas kasi dapat unahin natin ang Philippine justice system. Although nauna, sabi na lang natin na nauna kasi totoo naman, nauna yung United States na maghabla ng kaso dito kay Kibuloy, pero Pilipino si Kibuloy Pero sabi ng ating presidente, according sa aking napanood kanina, ay igagarantiya naman daw po nila as long as masagot ni Kibuloy ang mga pananagutan niya sa Pilipinas. Ang uunahin po muna ngayon, ay yung korte ng Pilipinas. Pero mga minamahal, ang pinaka-question kasi dito, maibibigay ba si Kibuloy sa Amerika? Kasi according sa sa pagkakaalam ko lang and sa napagtanungan ko na law student, bawal daw po yun mga minamahal na parehas ang kaso. So ano yung parehas ng kaso? Yung sex trafficking, fraud, sexual abuses, human trafficking. So parehas kasi yung kaso ni Kibuloy sa Amerika at sa Pilipinas. So para sa akin mga minamahal, ang pwede lang i-request ng Amerika na kaso dito kay Kibuloy kung magkakaroon man ng extradition treaty, kasi nagets ko naman yung punto ni ng kaibigan kong law student na bawal daw yun na dalawa yung kaso mo, parehas na kaso, bawal daw makasuhan ng tao sa parehas na kaso. Yun yung sabi niya sa akin. Pero kung bawal yun, pasok yung bulk cash smuggling doon mga minamahal. Kasi iba naman po yung kasong bulk cash smuggling dito sa human trafficking na same na kaso dito sa Amerika. So yung pinakaibang difference lang ng kaso ni Kibuloy dito sa Pilipinas is yung bulk cash smuggling. So posible siyang ma-extradite kung ang ire-request lang ng United States or ng FBI is yung kaso niyang bulk cash smuggling. Kasi yung coercion, trafficking by force, is same na po na kaso dito sa Pilipinas. So, I think, mas mabigat yung dito sa Pilipinas. Pero, anyway, pakinggan natin tong sinabi ni Department of Justice Secretary Boying Remulla. Nagigets nyo ba ako, mga minamahal? Okay. Inaasahan naman ng Justice Department o DOJ na maghahain ng Amerika ng extradition request para po yan kay Apollo Kibuloy matapos ng maaresto dahil wanted ito sa kasong sex trafficking sa Amerika. Pero paglilinaw pa ng kagawaran na bago ma-extradite na Pilipinas si Kibuloy sa Amerika, abay dapat munang litisin muna ito sa korte sa Pilipinas at panagutan ang mga kasong human trafficking at sex abuse dito sa ating bansa. Tama. Sa balita. Matapos na sumuko at arestuhin, inaasahan ng Department of Justice ang extradition request mula sa Amerika para kay Apollo Kibuloy. Si Kibuloy ay wanted sa hiwalay na kaso ng sex trafficking at iba pang kaso sa US. Ayon kay Justice Secretary Remulla, igagalang nila ang extradition treaty ng Pilipinas sa US. We have a treaty with the U.S. and it's part of
the law of the land. We will have to play it out well. We have to study it properly so that we know what to do. We'll have Oo, dapat pag-aralan talaga. Kasi nakalagay na din sa batas mga minamahal, sa napagtanungan kong law student, na bawal daw yung dalawang kaso, double jeopardy. Basta, yun mga minamahal, bawal yung dalawang kaso na parehas. So kung bawal ang dalawang kasong parehas, yung bulk cash smuggling, pasok kapag mag-request ng treaty, yung Amerika. 'Di ba? Kasi bulk cash smuggling lang naman is yung difference ng mga kaso ni Kibuloy sa Pilipinas. Right? Okay, continue. dito ako sa Secretary Secretary tomorrow afternoon. Pero niliwanag ni Remulla na bago extradite ng Pilipinas si Kibuloy sa US ay dapat muna itong litisin sa korte at panagutan ang mga kasong human trafficking at sexual abuse sa bansa. Anya, prioridad pa rin ng gobyerno ng Pilipinas ang legal na proseso at sistema ng hustisya sa bansa. Oh yes. He should face the music here. Especially na pinahirapan niya yung mga pulis na hanapin siya. Pero hindi pala, susuko rin pala siya o nahuhuli. Bagot din pala si Remulla kay Kibuloy, no? Sabi niya, pinahirapan mo pa yung Pilipinas sa paghahanap sa'yo. Susuko, mahuhuli ka rin naman pala. So, you have to face the music. Bagot na si Remulla, oh. Tingnan nyo, oh. Partida, may sakit pa yan, ha? Naiinis. Na siya, di ba? Pinahirapan niya ang ating kapulisan eh. Pinahirapan niya taong kaya tungkol sa bagay na to. Dapat talaga dito siya malitis. Inatasan naman ni Remulla ang DOJ prosecutors na may hawak sa mga kaso ni Kibuloy na ihanda na ang lahat ng ebidensya para tuloy-tuloy ang paglilitis kay Kibuloy. Umaasa naman si Remulla na hindi rin papabura ng Korte Suprema ang anumang delaying tactics ng kampo ni Kibuloy. Prepare all the evidence so Tama. we can ask for continuous trial para matapos kagad yung kaso na kailangan litisin. And we would like the Supreme Court, pag nangyari yan, na huwag pumayag na magkaroon ng predatory tactics. Dapat magtuloy-tuloy ang trial yan para matapos kagad. Boyling Sina Cruz para sa mata ng Agila. So, ayaw din pala nila mga minamahal ng delaying tactics na ginagawa ng kampo ni Kibuloy. O, nag-message sa akin ng kaibigan ko. Sabi niya, extradition request from the US can be expected for bulk cash smuggling because there is no similar offense in the offing for prosecution in the Philippines. So, yan po yung yung message sa akin ng kaibigan ko. Kasi, nag-uusap kami mga minamahal kanina. Sabi ko, pwede bang ma-extradite si Kibuloy sa Amerika? Sabi niya, posible naman. As long as yung kaso ay iba. So, sabi ko, pinakita ko yung picture ng FBI Most Wanted list nga, mga minamahal. And ang sabi niya sa akin, ang pasok lang talaga dyan is yung bulk cash smuggling. Kasi yun lang naman yung difference sa kaso ni Kibuloy sa Amerika versus dito sa Pilipinas. So, I don't think so. Pero, syempre kasi mga minamahal, law student din to eh. Law student pa lang naman. Hindi pa naman siya yung board passer. Pero, matalino to, mga minamahal, tong kaibigan ko na to. Pero, tingnan natin kung ano yung magiging habla, magiging aksyon ng ating gobyerno dito. Pero according na mismo sa narinig natin kay Remulla, igagarantiya naman nila yung extradition treaty as long as ma-solve yung problema ni Kibuloy dito sa Pilipinas. So, Philippine court muna bago yung dayuhan. Kasi hindi din natin maiwasan mga minamahal, si Kibuloy may kaso din sa ibang bansa eh. Yan talaga yung mahirap. Tingnan nyo, parehas lang din kasi yung kaso. Ang pinagkaiba nga lang, yung kaso niya sa bulk cash smuggling, yun lang yung naiiba niyang kaso dito sa Pilipinas. Pero anyway, yun mga minamahal. Nako, may paramdam na po. Mukhang magpaparamdam na ang Amerika kasi sabi nga nila, ang pakpak ang balita may pakpak. So makakarating sa Amerika yung balita na itong fugitive na si Kibuloy ay nakulong na. So I think the Department of Justice are waiting for the extradition request of the United States of America para dito kay Kibuloy. So, yun lamang po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal. Ingat.